Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ang ating bagong kwento. Sa probinsya po, Sir Jess, nasakop ng probinsya ng Samar, sa isang liblib na baryo, o masasabi ng tagong baryo, dahil sa ito'y bukod sa malayo na sa sentro ng mga panahong yon, ay literal na marami pang mga naglalakihan at mga nagtataasang mga puno at mga talahib sa aming baryo. At ito'y iba kung ikukumpara sa panahon natin ngayon. Doon po ako, Sir Jess, isinilang, lumaki at nagkaisip, at namulat akong isang sabongero ang aking amang, si Itay Ramon. Hindi lamang si Itay, maging sina lolo at ang aking mga tiyuhin, ganoon pa may, sa kabila ng kanilang mga kinahiligang bisyo o sugal bilang mga magsasabong, ay wala po akong masasabi sa ugali ng aking mga tiyuhin, lalong-lalo na si Itay Ramon, dahil bukod sa ito'y maalaga at mapagmahal sa amin na kanyang pamilya, ay masipag din ito sa anumang gawain sa bundok. Dahil sa aminado akong lubhang mahirap ang sitwasyon ng aming pamilya noon, sa kabila ng pagiging masipag ni Itay, kung kaya't ay tanging elementarya lang ang aking natapos noon. Malayo po kasi, wala pang high school sa aming baryo noon. Madalas kong nakikitang magkakasama sina Itay, Lolo Paquito, at ang mga tiyuhin kong pumupunta sa mga lugar o baryong may magaganap na sultada. Dala ang kani-kanilang mga pambatong mga panabong at ang mga perang pustang matagal na nga nilang inipon. Subalit sa 5 mga panabong na kanilang dinadalay, isa lang ang nagtatagumpay sa bakbakan, at pagminsay halos lahat ng kanilang mga panabong ay nabibihag lang ng kanilang mga nakakabangga sa bawat sabungan. Sa kabila nooy, masaya pa rin sila Itay, dahil para sa kanila ang sabong ay isang sugal, may talo at may panalo. Dahil sa mga pangkaraniwang nakikita ko noon kina Itay, kung kaya't minana ko sa aking ama ang kanyang kasipagan sa paghahanap buhay. Natuto ako sa mga gawain sa bundok upang kahit papaano'y makatulong sa aking mga magulang. Higit sa lahat, nang ako'y magbinatanay, ay natuto akong mag-alaga ng mga manok panabong sa pamamagitan ni Itay, sa kung papaanong ikondisyon ng isang panabong bago ito dalhin sa bawat sabungan, hanggang sa dumating na nga ang araw na maging ako mismo'y nakakasama na nila Itay sa bawat baryong may magaganap na sabong, at saksi ang aking mga mata sa kung papaanong pinapatay lang ng walang kahirap-hirap ng mga nakakatunggaling panabong ang aming mga alagang panabong. At hindi pa nakokontento ang mga may-ari ng mga panabong na pumapatay sa aming mga dalang panabong. Kitang-kita ko sa kung papaano nila pinagtatawanan sina Lolo Paquito, si Itay at ang mga tiyuhin ko, habang kanilang sinasabi kina Itay ang mga katagang, "Mga walang silbi at mga pangkawali lang ang inyong mga panabong Tatang Paquito. Ha 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 ha. Sa susunod, magdala naman kayo ng matibay-tibay na panabong, di ba mga pare? Ha 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 ha." Ang nooy sabi ni Mang Aurelio, isa itong sabongerong taga-kabilang bayan, at usap-usapang may itinatagong kargadang mutya, hindi lamang sa kanyang katawan, kundi nagdadala ng swerte sa anumang dalhin niyang panabong sa bawat sabungan. Nang sandaling yon, ay banaag ko na sa mga hitsura nila Itay o sa aking mismong pamilya ang matinding pinaghalong emosyong kahihiyan, pagkadismaya at kalungkutan sa sinapit ng aming mga 3 mga dalang panabong, sapagkat lahat ng mga yon ay pinatay lang ng mga panabong nila Mang Aurelio.
Hindi na sumagot pa sina Itay sa mga sinabing yon sa kanila ni Mang Aurelio. Sa halip ay tumalikod na kami at naglakad palayo ng sabungan. At habang kami nila Itay ay magkakasunod-sunod na naglalakad pabalik sa aming baryo, ay pilit na namumuo sa aking isip ang matinding inis. Sa nooy, kilabot na isang sabungerong may mutyang. Walang sino man ang nakakaalam kung ano nga ba ang kanyang mutyang tangan na si Mang Aurelio. Ang kanyang mga sinabing hindi magaganda kina Itay ay tumatak sa aking isip, at dahil sa aking awa kina Itay, sapagkat sa kabila ng mga nakakainsultong mga sinabing yon ni Mang Aurelio, kina Itay ay nagagawa pa ring ikalma at pigilan nila Itay ang kani-kanilang mga emosyon dahil sa sabong lang at hindi makipagtalo ang aming sadya sa nasabing sabungan. Humanda ka, Mang Aurelio. Pipilitin kong tumbasan alinman sa inyong mga panapong at sinisiguro kong mapapahiya kayo sa lahat ng mga tao at kakainin nyo lahat ng mga sinabi nyo, Kinaytay. Ang mga katagang sabi ko noon sa aking sarili, kung saan ay labis ko yung ipinagtataka sa kung papaanong bigla-bigla na lamang yon pumasok sa aking isip. Marahil ay dahil sa aking matinding awa noon, Kinaytay. Paano ko magagawa yon? Paano ko masusumpa ang mutyang tangan para sa sabong ni Mang Aurelio? Kung yun ay ni isang mga sabongero'y hindi nila alam sa kung anong mutyang meron itong si Mang Aurelio. Ang tanong ko pa noon sa aking sarili nang biglang, Itay, ano po kayang mutyang meron itong si Aurelio? Bakit po kaya labis-labis niya itong inililihim sa lahat? Ang noy, tanong ni Itay sa nasa kanyang likurang naglalakad na si Lolo Paquito. Bagay na nagbigay sa akin ng interes. Napakinggan kung ano ang isasagot sa kanya ni Lolo. Iho, Ramon, ang totoo niya hindi ko rin alam. Pero isa lang ang natitiyak ko, anak. Malakas na mutya ang nasa kanyang pag-iingat. At kung yun ay bakit niya inililihim sa lahat upang mas lalo pa itong magkabisa. Dahil ang mutya, Ramon, mga anak, ay hindi ikinikwento, hindi ibinibida. Higit sa lahat ay hindi dapat na ipinagmamayabang dahil sa ito'y mawawala ng bisa. Ang dinig naming sabi ni Lolo kay Itay pagkuway. Kung ganoon po, Itay, ano-ano po ba ang mga mutya na masasabing mabisang-mabisa pag ito'y ginamit, lalong-lalo na nga po sa larangan ng sabong? Ang mapang-usisang tanong naman kay Lolo ni Tio Armando na nooy naglalakad sa likuran ni Tio Brando. Mga tiyuhin kong mababait at nagmana silang lahat kay Lolo Paquito. Maraming klase ang mga mutya, mga anak. May mutyang galing o nakukuha sa mga hayop, sa karagatan, sa kalikasan, o kahit saan paman. At ang lahat ng mga yan ay may kanya-kanyang bisa, konforme sa kanyang pinagmulan. At maraming klase ang mga mutyang malalakas. Pag ginamit sa sabong, isa na nga doon ay ang mutyang galing sa gabi. Ang muling sagot ni Lolo sa tanong sa kanya ni Tio Armando, bagay na siyang naging dahilan upang ako'y, Lolo, Itay, mga tiyo, mawalang galang na po. May nais lamang po sana akong itanong sa iyo, Lolo. Ang sabi ko sa kanilang lahat. Sumagot naman si Lolo at sinabi nitong, Apo, Daniel, ano bang importanteng tanong ang sinasabi mo, Apo? Sabihin mo't sa abot ng aking nalalaman ay nakahanda akong sagutin ka, Apo. Salamat po, Lolo. Lolo, paano po ba makakakuha ng isang mutya upang gamiting pampaswerte sa sabong? At bukod po sa mutyang galing sa gabi ay ano pa po, Lolo?
Yung malakas na mutyang nakukuha sa kalikasan, napahinto sa kanilang ginagawang paglalakad, sina Itay, at nagkatitigan sila sa isa't isa. Sa kanila, marahang ibinaling sa akin ang kanilang mga paningin. Tika lamang anak Daniel, bakit mo naitanong yan kay lolo mo? Wala po Itay, yun lang po kasi ang naisip kong itanong kay lolo. Hayaan mo siya anak Ramon. Iho, Daniel, apo. Ang mga mutya ay kusang ibinibigay ng kalikasan sa isang tao. Sa madaling salitay, magkakaroon ka nito o ikaw ay makakakita nito nang hindi mo inaasahan. At ang tungkol sa iyong katanungan kung ano ang isang mutyang galing sa kalikasang malakas at mabisang mabisa, heto iho, minsan ko na itong pinangarap na magkaroon ako ng mutyang ito, pero hindi ako pinalad na magkaroon noon. Apo, nakikita mo ba yung mataas at matandang punong niyog na yon? Itinuro sa akin ni lolo ang isang matanda at mataas na puno ng niyog na nooy nakatayo di kalayuan sa daan sa bundok na aming kinatatayuan. Kasunod ay, ayon sa aking ama, apo, kapag ka-aksidenteng ikaw ay nasa bundok at nakakita ka ng isang layugan o mataas na puno ng niyog at ito ay nagsanga, o ang ibig kong sabihin ay iisa lang ang kanyang katawan, subalit 2 puno ng niyog ang nasa kanyang itaas, o masasabing nagsangang puno ng niyog. Ang gawin mo apo, umakyat ka sa nagsangang niyog at gamit ang talim ng iyong itak ay kumuha ka ng balat sa 2 tigmagkabilang nagsangang puno ng niyog. Huwag na huwag mo itong ipapakita sa ibang tao, lalo na sa may-ari ng makakalaban ng iyong panabong. Huwag na huwag mo rin itong uhugasan at pagkatapos apo, madilim-dilim pa'y o hindi pa sumisikat ang araw, ay magdala ka ng isang maliit na palanggana. Pumunta kang ilog at lagyan mo ng tubig ang palangganang iyon. Huwag na huwag mo ring ipapakita sa ibang tao, maliban sa iyong pamilya, ang iyong dalang maliit na palangganang iyon na merong lamang tubig galing sa ilog. Higit sa lahat apo, ay tiyakin mo munang walang ni isa mang taong nakasubaybay o sumusunod sa iyo pag ikaw ay pupuntang ilog at babalik sa iyong tahanan, at sa palangganang iyon ay doon mo ibababad ang mga nasabing balat ng nagsangang layugang niyog. Pagkamanghaang noy aking nararamdaman sa mga narinig kong iyon kay lolo, subalit hindi sina Itay at ang aking mga tiyuhin, sapagkat yun ay naikwento na sa kanila ni lolo noon. Pero lolo, papaano po yun magkakabisa sa isang manok panabong? Pagtanong ko pa noon kay lolo. Hindi pa ako tapos magkwento, apo. Isang linggo bago ka pumuntang sa bungan, ay kinakailangan mong pumili ng isa sa mga mandirigmang panabong mo na siyang ihahanap mo ng makakapareha o makakabangga. At pagka ikaw ay nakapili ng isa sa iyong mga panabong, ay kinakailangan mo ilagay sa iyong bubungan ng mga 2:00 hanggang 5:00 ng madaling araw ang nasabing mutyang yon na nakababad sa tubig na nasa maliit na palanggana, at doon mo paliliguan at paiinumin ang iyong panabong bago sumapit ang kinaumagahan upang siya ay dalhin mong sa bungan. Mabisang mabisa yon apo, at lahat ng mga panabong na makabangga ng iyong dalang panabong ay 2 palo lang, ay paniguradong bihag na, at 2 sagupaan lang. Pagbagsak ng kalaban niya'y mangingisay-ngisay na ito.
Yan ang bisa ng mutyang nagmula sa balat ng nagsangang layugan o matandang niyog, at nasisiguro kong maging ang tangang mutya ng sabongherong si Aurelio ay hindi niya kayang sumpain ang mutyang yun. Pagkatapos na sabihin yun ni Lolo sa akin, ay nagpasya na nga kaming magpatuloy sa paglalakad pabalik sa aming baryo, dahil kahit papaano'y kami ay nakapagpahinga sa paraang habang nagkuwekwento si Lolo ay kami ay pansamantalang naupo sa nasa lupang malaking punong mangga. Tumanda na ako, apo, sa bundok, maging ang iyong ama at mga tiyuhin, pero ni minsan ay wala kaming nakitang ganoong puno. Madalang o bibihirang makita ang nasabing punong yon, pero may mga taong pinalad na makakita noon at sinuwerteng makakuha ng nasabing mutyang yon. Ang dagdag pang sabi sa akin ni Lolo, at nananatili lamang ang bisa noon, anak Daniel, sa sino mang mga sabongerong nagtataglay ng ganoong klaseng mutya, kapag ka nananatili siyang isang mabuting sabongero. Dahil ang mutyang galing sa nagsangang layugang niyog ay sadyang mabisa sa larangan ng sabong. Ang dinig ko namang sabi sa akin ni Itay, hanggang sa kaming lahat ay makarating na nga sa aming mismong baryo, at pagkatapos naming lahat na makainom ng kapeng inihanda sa amin ni Inay Lucianay na aming ipinaris sa sumang gawa sa kamote, ay nagpaalam na rin sa amin ng aking mga tiyuhin at kasama nila si Lolong umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Ang kagustuhan kong makakuha ng mutyang galing sa nasabing nagsangang punong layugang niyog sa paglipas ng mga araw ay para bang ako'y nawawala na ng pag-aasang magkaroon o makakita noon, dahil sa halos nagalugad na o naikot na nga namin nila Itay at ng aking mga tiyuhin ang bundok sa aming baryo, at maging ang kasulok-sulukan ng gubat ng aming mga kadikit baryo. Pero nabigo kaming makakita noon. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa naisip kong baka hindi totoo ang kwento tungkol sa mutyang yon, at yun ay kwentong barbero lang at walang katotohanan. Kung kaya't dumating na nga ang sandaling kinalimutan ko na ang tungkol sa bagay na yon. Nagpatuloy kami ni Itay sa pagdayo ng sabong sa kung saang-saang lugar, at nagpatuloy din ang mga kabiguan ng aming mga dalang mga panabong. Mas lalo pang kinutya, pinagtawanan at minaliit ng grupo nila Mang Aurelio, sina Lolo at Itay at ang aking mga tiyuhin. Ngunit nananatiling mapagpahinuhod o mapagpakumbaba sila Itay. Subalit sadyang totoo ngang mapagbiro ang panahon o ang kapalaran, dahil sa ang bagay na nooy inisip kong isa lamang kwentong barbero at walang katotohanan ay magiging totoo. At naging saksi mismo ang aming mga mata ni Itay. Dahil, Itay, nakikita niyo po ba ang nakikita ko? Ang alin ba, anak? Saan ha? Hindi. Totoo ba ito? Anak, may isang matandang nagsangang punong niyog dito mismo sa lupain, sa bundok nila Mang Abner. Totoo ba ito, anak? Totoo ba itong ating nakikita, anak? Muli po, mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at i-shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring Jipe, Paring Teban, Paring Pedro,
at paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaez ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang, Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaez Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaez Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong, sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Samudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Brevente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,